Hi everyone! Welcome back po tayo sa ating YouTube channel again. Ito po ang inyong lingkod Alminda Mix Vlog. Bumabati ng mapagpalang araw, mapagpalang gabi, mapagpalang umaga sa ating lahat. Panibagong reaction video, panibagong araw sa ating lahat. Kumusta na po? Kumusta mga ka-business, mga kapapi, mga kalingap, mga katekram. So, magbibigay tayo ng ating opinion, reaction. Siyempre may sarili-sarili tayong opinion, no? Sa ating base sa ating napapanood. Dito sa mga issue, no? Kahit saan may issue, no? Magbibigay tayo ng sarili nating opinion, reaction na rin dito sa pagbalik ni Intoy sa bahay ng KB. Kumbaga, nakipag-usap, no? Kasi alam natin yung issue ng nakaraan, mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi. So, bago natin on the go, ako po'y nagbabaka sakali lamang. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking munting bahay, baka pwede pong pakipindot ng subscribe button dyan at ng notification bell para updated na rin tayo sa lahat ng aking mga nireaction ng video sa kalingap o sa kabisnesman po. So, huwag po natin kalimutan ding suportahan Ka-Business Official, Papa Dins TV, Ka-Business Family, at ang KB Official. Mrs. KB Official po, sorry. At ang mahal nating kalingap, nangunguna po ang ama ng kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, Ma'am Edna Vlog, at Ma'am Jack Tapia Matubang. So, while mag-on the go tayo mga kalingap, mga ka-business, ito nga pagpunta ni Intoy sa bahay ng ka-business, no? Kumbaga makipag-usap, makipag-ayos. Actually, hindi naman yung sinasabi natin makipag-ayos, no? Dahil wala rin naman silang pinag-awayan or something, no? At alam naman natin yung issue dito, no? Kay ka-business at saka kay Intoy nang dahil dito sa balak atang mangwakwak, no? So, ito daw ay dami account lamang. So, ibig sabihin pinapaikot lang sila nitong nag-message dito kay Mrs. Ka-Business, no? Siguro para magalit pagkaroon ng ganitong sitwasyon. Ngayon nga nagkaroon ng issue tungkol dito sa nag-message ng daming account na ito. Tungkol nga ito sa pera. Actually, mga ka-business, sa lahat ng in-upload nila kay Intoy man lang dito kay Ka-Business, hindi ako nag-reaction dahil gusto ko yung matapos na, gusto ko yung okay na sila, saka tayo magbigay ng opinion natin, kasi hindi naman tayo pwede mag-reaction na o reactionan natin agad yon kung ano part 1, part 2, part 3. Tapos ang reaction natin ay hindi tumugma doon, ay nagkaayos sa ang i-reaction natin katulad nung parang hindi na sila magkabati, parang hindi na si Intoy pupunta doon. Kumbaga, in short, nag-close conclusion na tayo sa ano mang mangyayari. Kaya hindi ako nag-reaction. Kaya itong reaction ko ngayon tungkol nga sa pagpunta ni Intoy sa bahay uli ng KB. So, at alam na naman natin yung mga kinaran, no? Ano yung mga issue. Kasi dito kasi sa bahay ni Ka-Business, sa bahay ng Ka-Business, no? Once ang isang kagwang ay hindi makakapunta sa bahay ng mga isang araw lang or 2 days to 3 days, hahanap at hahanapin na ito ng mga viewers, lalo na pag nag-vlog na ito si Ka-Business ay hindi nakita si ano doon, hindi nakita si ano doon, bakit wala si ganito, bakit wala si ganyan. Kumbaga ang mga viewers o supporters ng Ka-Business ay nagtatanong kung nasaan, katulad nitong si Intoy, nasaan si Intoy o nasaan si Bay, nasaan si Bong o nasaan si pamilya ni Bornok, bakit wala doon sa vlog ni Ka-Business, sa bahay ni Ka-Business, na alam naman nila may ganito, may ganyan, no? Etc. etc. Kumbaga, sari-sari mapapasok sa mga isipan ng mga viewers ni Ka-Business tungkol dito sa pangyayari. Kumbaga, isang grupo, isang family lang ng kagwang ang wala, hahanapin na ito ng ng mga supporters o viewers ni Ka-Business, no? Kumbaga, mapupunta na yung mga negative comment, mapupunta na yung mga negative thoughts ng mga negative thoughts ng mga viewers, bakit si ganito wala, bakit si ganyan wala, bakit si ganito lang ang nandun. Kumbaga, nandun na, iba-iba yung pangingisip ng mga viewers, no?
hindi lang makikita, baka may ganito, baka may something katulad nung nangyari kila Intoy, no, na ayon naman kay Intoy at kay Nika, sila ay mayroong mga requirements silang ginawa o prinases, no, kaya hindi sila nakita doon. Pero yung mga nagko-comments kasi para naiba na, no, so on that time at nasundan yung may nag-message ko, no, dito kay Ka-Business na may nagpadala kay Intoy ng pera. Parang na-trigger na rin si Intoy doon sa mga issue na yon, no. Kaya parang natagalan bago siyang nakipag-usap kay Ka-Business, natagalan bago siya nagpaliwanag, no. Kumbaga nagmuni-muni or kung ano yung napunta doon sa isip ni Intoy ay yun ang parang yun ang pinapaniwalaan niya sa sarili niya, no. So, kumbaga patungo na sa depression, no. So para sa akin, no, yung opinion ko, siyempre maliit ng bagay na yun, no. Alam naman natin na itong si Intoy ay talaga siya ang pinaka-kuwela, kumbaga mahiling mangukray dito sa lahat ng kagwang, no. Siguro sa panahong iyon, para sigurong tumama talaga siya na under na doon siya sa may issue, nadagdagan, kumbaga nag-sink in na yun sa kanya na bakit ganun, bakit ganyan, no. Syempre sari-sari yung pumapasok sa isip niya, tapos ang dami pang nag-comment, no. Yung comment kumbaga nahati ng dalawa, pabor kay Intoy, pabor dito kay Mr. Ka-Business at Mrs. Ka-Business. Kumbaga hindi nag-combine, hindi nagkaisa ang comment section doon. Kumbaga may pabor, kumbaga syempre alam naman natin, no, mayroon talagang against, mayroon talagang hindi against, no. So dito nakita natin yung kumbaga sa natagal lang pag-iisip ni Intoy, at syempre at least na-realize din niya yung bumalik na siya dyan makipag-usap na hindi na dapat patagalin, kasi nga na-realize ni Intoy at na ano na rin ni Intoy yun na daming account lang talaga yung gumamit. Kumbaga may gusto lang talagang sumira sa paggawa nila ng isyong ganito kay Intoy at saka kay Ka-Business. Kumbaga para mawala si Intoy doon sa Ka-Business, para kumbaga yung magalit si Intoy dito kay Ka-Business, umalis, no. Syempre mananalo yung mga taong gumawa ng hindi tama, katulad na lang ng paggamit ng daming account. Ayun, sa akin lang naman, no, siguro dito kay Mr. and Mrs. Ka-Business, ano, bagamat hindi man talaga nila kilala pa talaga yung nag-message, ay bago ay talagang kumbaga siyasatin talaga nila kung sino talaga yon, no. Hindi yung para kasing ano doon, syempre para siguro yung kila Mrs. Ka-Business ay nag-sponsor para kay Intoy, para kasi rin silang nawala sa isip kung totoo ba yun o hindi, kaya bigla nilang na ganun. Tapos pagka ano kasi ni Mr. Ka-Business dun sa pagkatanong kay Intoy, parang hindi na sang-ayon kay Intoy, ang parang ang akala ni Intoy ay pinagdududahan siya, wala nang tiwala sa kanyang Ka-Business. So pero no, kahit bagamat ganun man ang nangyari, ngayon nagkaayos naman na talaga sila, no. Pumunta si Intoy at nakipag-usap kay kuya niya Ka-Business, no. Ganun naman talaga, no. Sa isang pamilya wala talagang perfecto, mayroon talagang ganun mang mangyayari, may issue, may medyo sorry po, may tampuhan na nangyayari. Hindi natin maiiwasan yun, no? Ganon talaga. At maganda naman talaga, saludo ako dito kay Mr. and Mrs. Ka-Business, at alam nila yung kahit sila yung tumatayong magulang, kumbaga sila na yung magulang ni Intoy, andoon pa rin yung pagpakumbaba nila sa kanilang inaanak-anak o kumbaga siyempre anak-anakan nila na tong sila Intoy na to, no, itong mga kagwang. Tinuring na nila kanilang pamilya, no. Nandun pa rin yung pagpakumbaba ni Mr. and Mrs. Ka-Business kay Intoy, kahit yung ayaw na talaga ni Intoy makipag-usap, andun pa rin yung mahinahon na halos madurog na yung puso ni Mr. Ka-Business dito kay Intoy, dahil nga ayaw na noon nung panahon na yun, ayaw ni Intoy na makipag-usap talaga kay Mr. Ka-Business. So syempre, no, hindi naman talaga
dapat patagalin, no, sa ganong sitwasyon na yun. At maganda rin naman na etong si Nika ay hindi rin pinuputol yung pakipagkomunikasyon dito kay Ka-Business. Ang pag-message ni Mrs. Ka-Business kay Nika ay hindi rin naman niya talaga binaliwala yun, no. Yun din ang maganda doon kay Nika, no. Kumbaga nandun pa rin sa puso at isip ni Nika bilang isang tumatayo na magulang nila, si Mr. and Mrs. Ka-Business. Nandun pa rin si Nika na yung pagka-loyalty niya, ang puso niya andun pa rin nung nandun. Kahit ganun na si Intoy, siya na natili pa rin solid doon sa Ka-Business, no. At maganda rin yun at natauhan din si Intoy sa kanyang pagbubuong akala na siya'y wala ng tiwala ang Ka-Business sa kanya. Kumbaga naibsan yun, nawala yun, no. Doon sa, syempre, yung alam naman natin yung sigaw ng ating mga Ka-Business na ipakita daw yung kung sino yung nag-message, dapat daw yun, ipakita talaga kay Intoy kung syempre kung totoo ba yun o hindi. Na-sent naman ni Mrs. Ka-Business doon kay Intoy. Doon siguro si Intoy naniwala na daming account yun na gusto lang talaga silang papaghiwalayin. Gusto talaga nilang mawala si Intoy dito sa Ka-Business. No, so well, no, nagkaayos, alhamdulillah naman, congratulations kay Mr. and Mrs. Ka-Business. Nagkaayos na sila at nandyan na si Intoy, bumalik na si Intoy at nakita naman natin bumalik na rin yung sigla ni Intoy, no. Wala na rin yung nakikita natin yung lungkot, yung pag-aalala sa kanyang mukha. Nakikita natin tuwing nagbablog sila ni Nika, nandoon yung lungkot, yung pag-aalala, yung depression nandoon na nakikita natin sa mukha ni Intoy na nawala na siya ng gana, no. So hopefully, no, okay na talaga yung lahat. Hopefully ay sino man na gustong sumira dito sa samahan ng Kagwang at ng Ka-Business ay wag na po nating ambisyonin yung ganon, kasi nagmamahalan sila, no. Si Mr. and Mrs. Ka-Business walang iniisip kundi ang kapakanan o sitwasyon nitong mga Kagwang na anak-anakan ng dalawang mag-asawang ito. Sana naman ay wag nang anuhin ng mga iba na gusto talagang masira ang Ka-Business at ang mga Kagwang, no. Hayaan po natin sila, no. Masaya naman tayo pinapanood natin ang Ka-Business official at ang mga Kagwang. Hayaan natin na magbigay sila sa atin ng saya at tutulong din sa mga taong nangangailangan. Bagamat hindi pa kaya ni Ka-Business dahil nga sa kanya ring views na mababa, ay sana po ay tulungan na lang natin na ma-improve at maibalik natin yung dating sigla ng Ka-Business noon na ang dami niyang natulungan. Sana hopefully po, sana ganun tayo, magkaisa tayo, natulungan natin yung mga charity vlogger na nakakatulong sa ating mga kababayan na higit nangangailangan, no. Hindi ho yung papaghiwalay na o papag-awayin, no. Kasi masakit din para sa atin nanonood na umiiyak si Ka-Business sa kanyang vlog, umiiyak si Mrs. Ka-Business, naghihinagpis, no, dahil nga sa nangyari sa kanila ni Intoy, no. Alam naman natin na mahal ni Mr. and Mrs. Ka-Business itong mga Kagwang niya, no. Ito na yung kumbaga ang mga Kagwang kasi karugtong na yan ng buhay nila Ka-Business, no. Ang Ka-Business ay karugtong na ng buhay ng mga Kagwang kasi andyan na sila kabilang na sila ng pamilya, kabilang na sila ng buong buhay ni Ka-Business ay nandyan na sa kanila, sila nang magkasama. Why not po na hayaan natin maging masaya sila, hayaan natin magmahalan sila, no. Masaya tayo makikita natin silang ganon. Huwag yung bigyan natin ng problema, bigyan natin ng issue. Marami na po talagang issue ang Ka-Business na hanggang ngayon ay hindi pa natatapos-tapos ang issue kay Ka-Business, no. Sana po ay maintindihan natin yon at bigyan na lang po natin ng maganda, no. Magandang yung Ka-Business, kung ano yung mayroon sila, mapanood natin yung kagandahan ng kanilang pagsasama, pagtutulong sa kapwa natin kung sino yung nangangailangan. Yung mga vlog ni Ka-Business, yun lang po ang dapat nating suportahan, ano. Wag na nating gawan ng issue na para ikasira, no. Sa bagay, no, hindi naman natin maiiwasan talaga yun na wala talagang gagawa para maibagsak o magkawatak-watak ang family Ka-Business. Hindi natin maiwasan yun. Mayroon at mayroon talagang
dyan nakapaligid sa kanila. No, kumbaga, yung mga taong hindi masaya, no, sa nangyayari kay kabisnes. So well, mga kabisnes, mga kapapi, mga kalingap, no, mga kagwang, no, hanggang dito na lang po. Yun, opinion ko lang naman po yun. So, kung nagustuhan po ninyo, paki-share, likes, comments, at subscribe na rin ang aking munting bahay. Maraming salamat po, at paki-supportahan po natin ang reaktor ng Kalingap, at ang nangunguna po yung Karepa, at supportahan po natin ang aming presidente, si Pres Birador, at dito po sa ating kabisnes reactors, nandyan po sila lahat, no? Maraming salamat po. Hanggang sa muli, may Allah bless you, may Allah bless us all, at magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Hanggang sa muli po, magkikita-kita tayo. Bye-bye!